Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sa ating ibanghilyo ngayon, sa araw na ito, pang-apat na linggo ng Kwarisma, binibigyan tayo ng isang napakaganda at famous or familiar na palmerial tayo sa talinghagang ito, ang talinghaga ng alibughang anak o sa wikang English ay prodigal son. Kahit pa man siguro hindi na ipapaliwanag itong ating napakinggang ibanghilyo, alam na natin ano ang mensahe dito. Alam na natin anong ibig sabihin dito para sa atin. Ngunit sa aking pagbabahagi ngayon sa umagang ito, nais kong bibigyan ng tugon, sentro dito sa isang ama. At tatawagin ko ito sa aking pamagat, saysay sa isang amang maawain. Saysay, kwento. Bakit kwento? Bakit sinasabi kong saysay sa isang amang mapagmahal? Dahil may mga kwento tayo na walang saysay. Ano naman yung mga kwentong walang saysay, walang kabuluhan? Ito yung mga kwento na mga fake news. Ito yung mga kwento na nakakasira sa kapwa, nakakasira sa relasyon. At dito sa kwentong ito ay makabuluhan, napaka-meaningful itong kwento ng isa o saysay na isang amang mapagmahal. Tatlong bahagi po ang nais kong bibigyan ng pagpansin dito ngayon sa isang kwento ng ama na mapagmahal. Unang-una, ang isang amang mapagmahal ay nandun yung kanyang tiwala. At ang hatid ng tiwala ay kalayaan. Pangalawa, ang isang mapagmahal na ama ay isang amang nagbigay ng pagkakataon. Pagkakataon at hindi nawalan ng pag-asa. Ang hatid ng pag-asa dito ay hindi siya naghusga. Ang pag-asa ay hindi kumukutya. Hindi sa atin, hindi kagaya sa atin. Pag minsan, yes, nag-asa tayo, ngunit naghusga naman tayo sa kabila nito. Ang pangatlo, isang Diyos ng pagmahal, isang amang mapagmahal, at ang kanyang pagmamahal ay nandoon yung pagtanggap. Isang tahanan na bukas dahil sa kanyang pagmamahal. Pagmamahal na walang pinipili. At ang dulot nito ng isang tahanan na nagmamahal, walang ibang ating Kristo, ay kapapatawaran, kaligtasan para sa ating lahat. At dito, dahil sinasabi itong tahanan, may isang awitin na napakaganda po. Itong awiting ito na isang sinasabing tahanan, ngunit espiritual na tahanan. Sa atin man, pag sabihin nating tahanan, isang bahay, isang istruktura, konkrito. Ngunit ang sinasabi ng ating Kristo o dito sa awiting ito, isang tahanan na ating matutuluyan. Tahanan na hindi sarado ang pintuan, kundi bukas na bukas dahil ito ay puso ng ating Ama. At nais ko lamang ibabahagi ang kabahagi ng awiting ito. Sinasabi dito, tumakbo't lumayo man, ikaw ay talikdan, kamay ko yung tangan, walang ibang tahanan. Ikaw po aking sandigan, tanging kinakapitan, sa'yo'y tumata. Tahanan na kinakapitan, isang tahanan na matutuluyan sa isang pusong hapot at sugatan. Balik-balikan natin yung unang bahagi sa isang amang mapagmahal. Nung lumapit sa kanya ang bunso niyang anak, sabi niya, Ama, Tatay,
kukunin ko na po ang aking mamamanahin sa'yo. Sa atin, pag napakinggan natin sa konteksto natin ngayon, buhay na buhay ka pa, at lumapit yung isang anak mo at sabihin, Papa, Tatay, gusto ko na kukunin yung aking mamanahin. Aalis na ako sa'yo. Kaya ko nang magsarili. Kaya ko nang maging successful sa buhay kahit wala ang inyong gabay. Ano kayo masasabi natin sa anak na ito? Nandoon yung kanyang pride. Gusto niyang putulin yung pakipagrelasyon niya sa kanyang ama. O sa madaling salita, gusto niyang papatayin yung kanyang ama. Wala na akong pakialam sa'yo. Professional na ako. Matalino ako. Kukunin ko na. Aalis ako sa'yo. Ngunit, again, sa isang amang mapagmahal, nandun yung tiwala. Hindi naghusga, hindi nagagalit. Para bagang pag-ilagay ko ang aking sarili sa isang amang mapagmahal at nandun yung tiwala, sabihin niya, Anak, nagtitiwala ako sa'yo. Sige, pag yan ang magbigay sa'yo ng kasayahan, nakita mo na maging successful ka sa buhay kahit wala ako, sige, go ahead. Napakaganda Kasi pag minsan, pag tayo nagmamahal, sabihin natin, mahal na mahal kita, ngunit wala naman yung tiwala. Hindi naman tayo nagtitiwala. At dahil hindi tayo nagtitiwala, walang kalayaan yung ating mga minamahal. Pag lumaalis lang, wala na tayo, yes, mahal ko siya, ngunit yung isipan ko, nag-iisip ng hindi maganda. So saan ang tiwala? Saan ang kalayaan na hatid ng pagmamahal? Siguro, again, pag ilagay natin sa kontekstong ito, siguro sabihin natin sa isang anak na yun ang kanyang konteksto sa paghingi sa kanyang ama. Sabihin natin, walang hiya ka? Papatayin mo na ako? Huwag ka na magpakita sa akin. Wala kang makukuha sa akin. At palagi nating mapakinggan yung ganong pananalita. Pag tinitingnan natin yung anak din po, nung siya'y umalis, akala niya, pag wala ang gabay sa kanyang ama, akala niya pag magsarili siya, ay maging successful siya sa buhay. Ang resulta dito sa kanyang ginagawa, ay naging miserable ang kanyang buhay. Miserable dahil wala nang nagpapatnubay sa kanya, wala nang gumagabay sa kanya, wala nang nagsasabi, Anak, mahal kita, anak, mali yung ginagawa mo, walang patutunguhan yan. Yun nga, nilustay niya lahat-lahat na kanyang minamana sa ibang bisyo. At dahil dito, nandoon yung kanyang miserableng buhay, nagugutom. At yun nga, naisip niya ngayon. Naisip niya, anong iniisip niya? Maraming pagkain doon sa tahanan ng aking ama. At yung mga alila ng aking ama, ang pagkain nila ay talagang lubos na lubos pa. Samantalang ako dito ay gutom na. Kahit yung pagkain ng baboy, kinakain ko na. Makita natin, hindi man talaga siya nagsisisi. Ang tinitingnan pa rin niya, yung tahanan na istruktura. Tinitingnan niya yung sa tahanang istruktura, nandoon yung mga material na bagay, nandoon yung pagkain. Hindi pagkain spiritual, kundi physical na pagkain. Sabi niya, ito yung sasabihin ko sa aking ama. Naggawa siya ng script. Hindi talaga galing sa kanyang puso dahil kung kausapin mo yung isang tao, nandiyan yung puso mo, hindi mo kailangan yung script. Sa kanya, talagang naggawa na siya ng script na ito ang sasabihin ng kanyang ama. Ngunit titingnan natin yung isang ama sa pangalawang bahagi ng isang amang mapagmahal. Makikita natin saan ang ama. Nung hinihintay niya yung wala ang kanyang anak, ilang years na wala ang kanyang anak, saan ang ama? Sabi ng Ebanghelyo natin, malayo pa lamang natanaw na niya ang kanyang anak na bumabalik. Ibig sabihin, kung natanaw niya na malayo pa lamang, yung ama naghintay, hindi sa istrukturang bahay, kundi doon sa labas. Siguro, sa aking pagnilay-nilay, sa kanyang paghihintay, miss na miss niya na ang kanyang anak. Hindi siya nawala ng pag-asa na isang araw, makikita niya ang kanyang anak na bumabalik. Hindi nawala ng pag-asa na ang kanyang anak ay maisip niya
ang kanyang pagmamahal at babalik siya sa kanya. Araw-gabi, naghintay at naghintay. Pag ihambing natin to sa sarili natin, tayo din po, tayo man ay makasalanan, tayo ay tumatalikod sa Panginoon. Ngunit ang Panginoon ay nagbigay ng pag-asa sa atin. Hindi po nawala ng pag-asa ang Diyos sa atin. Kahit ilang beses man tayo tumatalikod sa Kanya, ang Diyos ay patuloy at walang sawang nagbibigay ng pag-asa sa atin. That's why sa taong ito ng ating simbahan, pinagdiriwang natin ang Pilgrims of Hope, pag-asa. Dahil ang Diyos sa ating paglalakbay ay nagbigay ng pag-asa sa atin. At napakaganda nung nakita niya na ang kanyang anak. Miss na miss niya na ang kanyang anak. Anong naramdaman ng ama? Ang saya-saya niya. At dahil masaya siya, hindi niya napigilin yung saya niya. Tumakbo siya. May edad na siya. Ang kanyang anak ang tumatalikod, siya pa yung tumakbo para salubungin. Napakatindi ang ama, no? Siguro pag sa atin yun, tayo, nagkakasala sa atin yung kapwa natin, nakakasala yung mga mahal natin sa buhay, sabihin natin, walang hiya to, bumabalik pa. At pag nakita natin, nakausap natin, bakit bumabalik ka pa? Bakit hindi ka na lang umalis para solve na ako, masaya na ako. Ayoko nang makita yung pagmumukha mo. Siguro gayon sa atin. Para bagang tingin natin sa mga kapwa natin, mga mahal natin sa buhay nagkakasala sa atin, parang basura na, wala ka ng kwenta, wala ka ng halaga. Ngunit sa isang Diyos na mapagmahal, nandoon yung kanyang pag-asa. Maging sino ka man, tumatakbo siya. Kahit nakakahiya sa kanya, na kanyang anak ang umalis, nagkakasala, siya pa yung tumakbo. Di ba para bagang sa atin, na bakit ikaw pa? Bakit siya man nagkakasala, hayaan mong lumapit sa'yo? Di ba ganun pa sa atin pag nakakasala yung kapatid natin? Bakit ako lumapit sa kanya? Siya naman nagkakasala sa akin. Yun ang mga konteksto, yun ang mga pananalita natin. Pag yung kapwa natin, mga mahal natin sa buhay nagkakasala. That's why may mga relasyon na hindi talaga naaayos. Hindi talaga nabigyan ng solusyon dahil sa pride natin. Siyang nagkakasala, bahala siyang bumalik. Ngunit sa isang ama, yung pagpunta niya doon, nandoon niya sa harapan ng kanyang anak, niyakap niya. Hindi niya hinuhusgahan, hindi niya pinaparusahan. Sa halip, ang nasira niyang buhay, sinasauli ng ama. Halika kayo dito mga alila, suotan niyo na pinakamagandang damit. Siguro nakita ng ama, naku, titingnan niyo, ang kanyang damit, sirang-sira na. Lumang-luma ng kanyang damit, butas na butas na. Halika kayo. Damitan niyo siya ng pinakamagandang damit. Imagine, wala na siyang sing-sing na wala na, binibinta niya yung sing-sing na binigay sa kanya. Suotan niyo siya ng sing-sing. Wala siya na nagpapaana lamang siya. Suotan niyo siya ng pangyapak. Napakatindi ang ama. At hindi pa sapat yun. Nagdiriwang pa. Halika kayo, kukunin niyo ang pinakamatabang guya at patayin ninyo. Magdiwang tayo, mag-celebrate tayo. Hindi kaya ito din pong mensahe sa atin. Sa pag nagbabalik tayo sa Panginoon, huwag nating isipin na parusahan tayo ng Panginoon. Masayang-masaya ang Panginoon pag tayo nagbabalik sa Kanya. Iba ang Panginoon kaysa atin. Tayo man ay mapaghusga, ngunit ang Panginoon nating Diyos na mapagmahal, ang saysay ng Kanyang pagmamahal sa atin, isang pagmamahal na masayang-masaya siya na tayo lumalapit sa Kanya, bumabalik sa Kanya. At sinasauli niya ang nasira nating buhay. Sinasauli niya ang nasira ating karangalan. Kagaya ng bunsong anak na ito, sinauli niya ito. At dito, makikita natin, dumating yung kanyang panganay na anak. At napakinggan niya na may tugtugan, may sayawan. Tinanong niya ang isa sa mga alila, anong dito? At nung napakinggan niya, nagbalik yung kanyang anak, ang kanyang kapatid na bunso, para sa kanya, sabi niya, nagalit siya. Bakit? Bakit ganito? Diba, nagkakasala na siya. Bakit tinatanggap pa ng aking ama? At yung lumabas yung ama, sinaamo-amo pa siya. Anak, sige na, kapatid mo siya. Kapatid mo siya at nawala na siya, naghihirap siya.
Ngayon, bumalik. Nandito, bigyan naman natin ng kasayahan. Ayaw ng anak. Pag minsan, para tayong mga anak din pong panganay, yung sa kwento dito, na ayaw nating tumanggap, ayaw nating magpapatawad, ayaw nating masaya, ayaw tayong masaya na tumanggap sa ating mga kapatid, na magpatawad sa ating mga kapatid. Ngunit isang Diyos na mapagmahal, kwento ng isang Diyos sa pagmahal, ang tunay na tahanan, ang tunay na pusong nagtanggap sa atin ay isang pagtanggap na nabigay ng pag-asa, na welcome tayo lahat sa kanyang pagmamahal. At ito ang tunay na tahanan. At ito din po ang mensahe sa atin sa panahon ng Kwaresma. Sa ating pangungumpisal, hindi po tayo mahiya sa Panginoong Diyos ang mapagmahal. Bakit mahiya ako sa Kanya na hindi naman siya naghuhusga sa akin? Bakit mahiya akong magpakumbaba na hindi naman parusa ang tatanggapin ko, hindi isang pagtanggap, pagyakap, paghalik sa isang amang mapagmahal? Again, sa sinasabi ng awiting ito, tumakbo't lumayo man, ikaw ay talikdan, kamay ko yung tangan. Walang ibang tahanan, kundi ikaw lang, Panginoon.